Bumagsak ang isang internet service provider ng sukatin ng National Telecommunications Commission. Ang bilis ng internet connection nito kumpara sa ipinangakong bilis ng serbisyo nito sa customers. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Mabagal ba ang internet mo? Ang email, inaabot ba ng siyam-siyam bago matanggap? At hindi rin makapanood ng patok na video sa YouTube? Gamit ang isang handheld service tester, kaya na raw ng National Telecommunications Commission na sukatin ang bilis ng internet connection. Pati na ang iba pang sukatan para matukoy kung hindi agrabyado sa serbisyo ang internet users. Nagsagawa ng isolated testing ang NTC. At lumabas na malayo sa pinangakong internet speed ang nairehistro ng Bayantel. Hindi naman nalalayo sa inadvertise na internet speed ang resulta ng testing ng mga internet providers na Globe Telecom, PLDT at Sky Broadband. Ang problema kasi wala tayong standard pang parameter na linalabas yung NTC. So we cannot really tell kung maganda o hindi maganda yung result. But then based on the published speed o kaya yung published parameter na ina-advertise nila, based on that, compliant sila. All the four? Yeah, except one. Para naman sa grupong democracy.net.ph, mabilis man ang download speed ng ibang internet service provider, palpak pa rin ang kanilang serbisyo. Mabilis kunwari connection mo, pero masyado siyang jittery, masyado siyang mataas ang latency, or masyadong malaki yung packet loss, hindi mo mapapanood yung YouTube video mo kahit na mabilis yung speed mo. So, kumbaga, siya yung parang dumi ng connection mo, and we don't want that either. Sa Oktubre magsisimula ang actual at official testing na NTC at sa ilang pagkakataon, hindi raw nito aabisuhan ng telcos. Tinitest na natin yung advertised speed ng bawat telcos. Kunyari pag sinabi niya na up to 3 Mbps, dapat yun ang ma-reach ng ISP na yun. Ang problema, wala pa ngayong threshold o standard na internet speed na dapat maabot ng mga ISP. Pero ayon sa NTC, maaari pa rin maparusahan ng ISP kung hindi tutupad sa pangako sa mga internet users. I-apply namin yung violation doon sa Public Service Act. Bago kayo mag-subscribe, basahin niyo muna yung fine print. Talagang tanungin dapat yung mga customer service people, ano yung minimum? Ano yung mga commitment? Pag hindi nila nami-meet yung commitment na yun, syempre diretso tayo sa DTI. Sa isang pahayag, ikinatuwa ng SMART at PLDT ang resulta ng tests. Sisikapin daw nilang maghatid ang pinakamahusay na serbisyo sa kanilang mga customer. Patuloy rin daw mag-i-invest ang Globe sa mas mahusay na teknolohiya para sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Ayon naman sa Bayantel, ang resulta ng isinagawang initial test ng NTC ay mula sa isang test environment at posibleng hindi tamang pagbasa ng kabuuang serbisyo nila sa kanilang customers. May ibang factors daw kasi na maaari makaapekto sa bilis ng internet service, tulad ng latency error, signal loss at iba pa. Handa naman daw sila makipagtulungan sa NTC. Bernadette Reyes, GMA News.